isa ito, no, na dahilan we have to defend our faith. To do apologetics para ipagtanggol ang ating pananampalataya. Kasi utos to ng Diyos sa papapangitan kay Judas na apostol. Parang sinabihan ng Panginoong Kristo si Judas, Apostol Judas, dapat isulat mo ito na lahat ang Katoliko tayo, magtanggol tayo sa ating pananampalataya. Kaya nasulat to ni Judas ang chapter 1 verse 3 to 4. Mga minamahal, samantalang ako'y totoong nagsisikap ng pagsulat sa inyo tungkol sa kaligtasan nating lahat, ay napilitan akong sumulat sa inyo na inaralan kayong makipaglabang masikap. Itong salitang makipaglabang masikap, apolohiya pa rin to, no? Dahil sa pananampalataya, the same sense in 1 Peter 3:15, na ibinigay na minsan at magpakailanman sa mga banal. So, this letter is for us kasi Catholic letter, Epistola Catholica. So, meaning, hindi lang pala ako ang tinawag pagiging apologist. Hindi din kayo lang, kundi lahat pala tayo. Kaya nga, sabi ko kanina, dapat din nangunahin natin pag-convert to be apologist pa. Marami na tayong alam. Halimbawa, alam natin anong pagpipinsang larawan. Itulungan natin yung mga kapatid natin sa bahay, yung kapamilya natin. Tapos, yung relatives natin, unahin natin yun. Mag-discuss tayo, mag-Bible study about images. So, actually, that is defending the faith to equip also our family and our relatives to defend the faith because this is a utos ng Panginoong Diyos. Napakaliwanag dito. Sa pakipaglabang masikap. No, masikap, so, kaya nga nag-aaral tayo, we reflect, we pray, we meditate, we practice apologetics in our life, no? Lifetime to. Dahil sa pananampalataya, binigay na minsan ang magpakalanman sa mga banal. Bakit? Sa talatang 4, Jude 1:4. Sapagkat may ilang tao nagsipasok ng lihim. Yaong may tinalaga ng una pa sa kahatulang ito. Mga di banal na pinalitan ng kalibugan ang biyaya ng ating Diyos na itinatawa ang ating isang guro at Panginoong Jesucristo. Kaya napakaliwanag yan, eh? Jude chapter 1 verse 3 to 4. Why we do apologetics? Because marami talaga mga tao, no? Actually, in the life of the church, ang una talaga ng mga eretiko, kalaban ng simbahan, comes from inside. No, sila Arius. They are priests. Martin Luther, isa Augustinian monk. And many, and all those who started heresy, nagtatag ng kanilang mga sekta, mga dating Katoliko. And until kingdom come, hanggang pagbalik ni Kristo, mangyayari yan. So do not be surprised, no? Nasa apologetics, hindi talaga natin makakamit ang complete and total unity. Walang ganyan. Kasi meron talagang magtuturo ng mali. Meron talaga matigas ulo. So we cannot perfect, as long as we are here on this earth, we desire unity, no? Gusto natin lahat na magkaisa tayong mga apologists, mga CFD, walang bangayan, walang away. Pero why would mga debatihan within even the CFD organization occur? Bakit may ganun pangyayari? Kasi may mga ilan sa atin dito na magtuturo ng kamalian. Kaya nga, tingnan mo, you try to find out that person, kung sino ang mali, sino ang tama, listen to their stand, no? Even fellow Catholics. Kasi yun talaga ang nangyari nung unang panahon pa. And we cannot take that reality away. It is really true. Kaya nga sa ating Katoliko ngayon sa modern times, parang ang apologetics for Protestant only. No. Apologetics is actually number 1 within our family, within our church. Kasi may mga pamilya tayo na state of sin, hindi kanila alam ang aral, yun na muna ang i-convert natin. Yun mga unaunahin natin kasi yun ang basic eh. Habang nag-umpisa pa tayo sa pag-aaral ng apologetics, hindi tayo mag-isip na Protestante agad tirahin natin, mga Muslim, mga MCGI, INC, no. Kasi kung gagawin natin yun, gusto natin ng advance, parang you represent na the church. Tapos, kaya maraming debatihan din sa Facebook kasi social media. Actually, this is wrong. No, paalam ko lang sa inyo, alam ko ang iba dito, mahilig na ng mga debate dyan sa social media. I'm not discouraging you kasi naumpisahan yun na. Pero first things first, dapat talagang priority natin, hindi muna Protestante. No?
Ang priority natin dito muna sa ating pamilya to teach catechesis and defending the faith, kasi apologetics as a science, hindi mo nang kailangan ng may kalaban eh. Hindi naman talaga actually debate agad, kundi yung paano i-depensa ang pananampalataya, apologetics, ituro natin sa ating pamilya. So that is already doing apologetics. Kasi minsan, may kapamilya ka, magtatanong sa'yo, so sagutin mo, puro kay Katoliko, o pinsan mo, o relative mo, or kapitbahay mo, neighbors, o kasama mo sa trabaho, workmate mo, etc. So, puro kay Katoliko. That is also doing apologetics to answer their question, to explain to them what it means when we do the Sign of the Cross, etc. Itong mandoktrina natin. That is our first priority, our family. Now, kung medyo marami ka na, malalim-lalim ng kaalaman mo, tapos malaki na ang trabaho mo na nagawa sa pamilya mo, so you go outside. Meaning, pwede ka na makipagtuligsahan, pagtalakayan with other non-Catholic. No? As an example, my family comes from a devout Catholic family. Actually, my father is the first Catholic faith offender in our place in Surigao del Sur nung araw, bata pa ko. Then kami mga anak, puro tinuruan kami ng apologetics ng tatay ko, kasi every time he goes to Davao, bibili siya ng CFD journal. As early as 7 years old, when I know how to read, kasi Bisaya, Cebuano, binabasa ko na yun. So, you see, as early, ma-influence talaga mga anak. So, dalawa kami agad ng elder brother ko, si Brad Ramon, apologist. So, ganun din mga sisters ko and brothers, they're also CFDs, mga devout Catholics. So, mula sa aming pamilya doon, na nag-extend sa mga pinsan ko. So, na-debate ko na yung mga Seventh Adventist ko na mga relatives. I have an uncle na kapatid ng tatay ko, Seventh Adventist, grabe ka devoto. So, ganyan, step by step. Actually, ganun talaga ang tama. No? Before you go fly away to SOCMED, social media, to debate INC, why not do your apologetics first in the family? Kasi ang advantage and brother sister, later, Satan would use your fellow family to stop you in doing apologetics even outside of your family. Yung grabe ng pag-aaral mo sa apologetics, tapos meron ka ng mga nadebate na mga iglesia ni Cristo, minsan ang sister mo, minsan girlfriend mo, minsan tatay mo, pipigilan ka na parang walang silbi yung ginagawa mo. Kasi, bakit? Hindi mo sila you did not share to them why we need apologetics in our family. Kaya, ganyan, nag-apologetics, tapos kaaway mo kuya mo, nag-apologetics ka, pero kaaway mo tatay mo, because you did not start apologetics within the family. No? Start with apologetics closest mo. May kuya ka, close kayo. May alam ka na siya, wala. So, you share to him. Ganyan yan, no? Strengthen first your family like Noah, no? Kasi actually, tayong mga Katoliko, ang minimum natin na responsibility is our family like Noah. Kaya nga si Noah, he preached all over his people during his time, nung wala pang flood. Walang nakinig sa kanya. Wala talaga nakinig, except his family. I even doubt that yung mga anak niya, sa kanyang mga mister ng anak niya, nagduda pa sa kanya. Pero simple, dahil pamilya, napilitan, pumasok sa ark, 8 lang sila naligtas. So, ganyan kahirap, pero God required Noah, not everybody in his time to join Noah and enter the ark. No? So, we should not feel makonsensya tayo na hindi ko naman na-convert ng INC o natalo ako sa debate ng pinsan ko na INC. At least, siguruin mo muna yung pamilya mo. Kasi, diyan kasi mag-build ang wisdom ng Panginoon. If you do it the right way, why I am sharing this to you? Because this is the way that I have been in my apologetics career. So, how can I be successful in my apologetics career if I do not do it the right way? Kung apologist ka na, basta na nakakita sa Facebook, yung ganda pala ng debate, dito siguro ako sisikat. Tapos magaling siguro ako magdebate kasi para akong abogado kahit hindi ka sa relihiyon. So, you join apologetics in a wrong way, wrong process, wrong intention, wrong motive, kaya later on, magka-problema ka talaga. You will end up disappointed kasi ang galing ko naman,
nag-graduate naman ako ng abogasya, tapos dito sa apologetics, bakit hindi ako magaling dito? May mga hindi abogado dyan, mas magaling pa sa akin. Kasi hindi mo alam ang proseso eh. Kaya nga tayo, we have this study so that what I have experienced, I can share to you step by step the priority. So you can, kung ngayon, na-realize nyo, mali pala yung ginawa ko, hindi pa na tulad kay Brad Alvin. So makorek nyo yun. You can still turn back the process, no? Na hindi mo pala, na-neglect mo pala ang pamilya mo, tapos nakipag-debate ka na ng Muslim. Ay, balikan mo muna, iwanan mo na yung Muslim mo na kabibati, dito mo na sa pamilya mo na wala pang alam sa larawan, wala pang alam kay Mama Mary. So, ganyan. And then, because our families are primary and priority responsibility, what will happen if we not help them in apologetics? Kaya ito nangyayari sa Katoliko eh. Marami na nakuha na sa mga wolves. May ate ka, nakuha sa born again, o di ba? Eh, saan galing yung mga Protestante, di ba sa ating Katoliko? Eh, ang daming CFD dito. Lahat ng CFD mayroong pinsan, relative na hindi Katoliko. Because late na tayo, nag-start ang apologetics, nag-aral, eh, wala na, na-convert na yung iba. Kasi hindi mo naman sinishare sa kanila. Kaya, yun nga ang responsibility natin is our family. Kung okay na pamilya mo, yung relatives mo naman, the family of the side of your father, the side of your mother. So, your mga second and third degree cousins, etc., your relatives. Kasi ang responsibility natin from our family, going outside. Ang mga pari naman, ang responsibility nila sa paris naman. Pamilya muna natin, pero inuna natin ng iba. Gusto natin maging national agad, ang scope. Ang sarap pakinggan, maging national na ako, makilala ko dito, I am the national apologist of the Philippines. Pero hindi mo nga nauna yung pamilya mo, yung mga relatives mo. So, we have to see the process na paano talaga yung tamang proseso, no? Because Christ, if we look at the gospel, si Mama Mary, si Joseph, what they did in their family is always to discuss the teachings of God. Tapos, orthopraxis sila, tama yung ginagawa ng banal na pamilya, santo na pamilya, tama rin ang mga aral nila. So, imagine at the age of ilang taon lang si Kristo, bata lang, doon sila sa Jerusalem. Nagpaiwan siya, tapos tinuruan niya doon ang mga kantas ng mga Parisiyo, ng mga Hudyo. So you see, ganyan yan. So, meaning na we have to nurture our family first. Because ang karunungan ng Diyos, makikita na you do the proper way, you do it the right way, ang karunungan will always give you reward. Anong reward? The wisdom will give you the increase of wisdom. No? Hindi ibig sabihin na increase ng wisdom, perfect ka na, hindi ka na nagkasala. No. We are still sinners. Pero yung gift mo, from the start, wala ka pang karunungan. Pero you do it the right way. So, lalago yung karunungan mo till how many years, no? So, ganyan yan ang proseso ng apologetics. Now, in our times, grabe na ngayon ang problema natin dahil itong mga sinasabi ni Apostol San Pablo dito sa Biblia, nagkatotoo na sa ating panahon. For example, in 2 Timothy chapter 4, verse 1 to 4, ito ang sinasabi ni Apostol San Pablo. Ipinagbibilin ko sa iyo sa paningin ng Diyos at Kristo Jesus na siyang hukom sa mga buhay at sa mga patay sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian. Ipangaral mo ang salita. Magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Sumawata ka, sumaway ka. Mangaral ka na may buong pagpapahinuod at pagtuturo. Ito ang hindi ginagawa natin ng mga pamilyang Katoliko. Talo tayo sa mga Sabalista kasi silang lahat sa pansinin nating MCGI, buong pamilya, pag MCGI, puro yan nagdedebate. Buong pamilya talaga ang lakas nila, no? INC, solid talaga sila. Pero tayong Katoliko, isang CFD dito, ito na angkan, ito na baryo, isang CFD lang, minsan wala pa. Konting alang tayong CFD buong Pilipinas, eh. Tapos si Satanas naman, pinapasukan dito ang ating organisasyon para mag-away-away tayo dito sa doktrina din kasi maraming nagtuturo din ng mali. Marami din si FD nagbibisyo kaya may awayan talaga, may hidwaan. Ang sitwasyon ngayon, sabi ni Pablo,
This is true in the time of St. Paul, much more in our times, in the modern times. Siguro end times na rin tayo, sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katinang tenga, ay magsipagbuntun sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita, at ihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tenga at mga ibabaling sa kata. Oh, yan. The more you grow in apologetics, the more you can discern. Ano ito mga kata-kata? Kayo at your level, you cannot discern well so much kung may mga Katoliko magtuturo ng mali. Hindi na napansin kung walang tao din na mas marunong sa inyo na magpapapansin. No? It would not be pointed out by you because you have no discernment first. Wisdom, karunungan ng Diyos na to discern what is right teaching and what is wrong teaching. Minsan magkahalo yan eh. Minsan ang isang tao magtuturo ng tama, may halo din minsan ng mali. And you cannot discern it kung hindi ka pa masyado nabigyan ng Diyos ng karunungan na malawak. Kaya ito, nangyari ito sa panahon natin. First, within the church, ang gulo dito sa Amerika. Maggulo sa Amerika. No? Mga LGBT doon, nakipagdebate sa pari, nagkahirap-hirap din ang mga apologists doon kasi marami silang punta. Traditionalist, sedevacantist, na LGBT pa, may mga heretical teaching pa doon, may mga New Ager pa na mga pari, New Age. Magulo eh. No? It doesn't mean na you are a bishop or a priest. You are already immune ba? Wala na. Hindi ka na mapapasukan ng heresy. No? Grabe nga ang mga demonyo, grabe nga mag-double time sa mga pari at mga obispo. Kung tayo na simpleng Katoliko lang, layman lang, we are tempted to teach error, to do wrong things, how much more our priests and our bishops. Ang pinakamahirap pag ang pari at obispo magtuturo ng mali. Yan talaga ang gusto ni Satanas na yung mga leaders natin, kung makaya lang ni Satanas, makuha niya. Kasi kung makuha na mga leaders natin, we members will follow. So, this is timely, that this is really true to Timothy 4:1-4. Sapagkat darating ang panahon na dumating na nga na hindi nila titiisin ng magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katinang tenga at magsipagbuntun sila ng kanilang sariling na mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita at ihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tenga at may babaling sa kata. 2 Timothy chapter 4 verse 1-3-4. So, ang sitwasyon natin ngayon, we need to study more apologetics. Kasi nga, doon pa sa unang panahon yun din ang nangyari sa panahon ni San Pablo at mga apostol at Panginoon Kristo. How much more today? So, these are the reasons why we do apologetics. This is a necessity. It is a must. No? Kailangan. No? Hindi lang na gawain nating apologetics na pampalipas oras, a hobby, or leisure time. Hindi kailangan talaga. Ibig sabihin, we should be devoted apologists. No? Hindi lang na apologist, iba-ibang panahon. May panahon hindi ka apologist. May panahon naman apologist ka. Kasi sabi dito, in season and out of season, 2 Timothy chapter 4. Kahit hindi na papanahon, dapat pagtanggol mo ang pananampalataya. Kung panahon naman, ipagtanggol mo rin ang pananampalataya. Yun ang ibig sabihin ni St. Paul. Now, here in 2 Corinthians chapter 10, sabi ni San Pablo dito, this is also a verse about apologetics. Why we have to do apologetics in the church. 2 Corinthians chapter 10, verse 3-5. Mas siguro kung i-off ko muna camera ko. Okay. Basahin natin. Kung may Biblia kayo, masundan nyo naman, no? Kaya while I am explaining, iniisa-isa ko naman itong mga verses, no? So, hindi naman masyado mabilis, no? Itong next verse ko na bubuklatin, 2 Corinthians chapter 10, verse 3-5. Sapagkat bagaman ay nagsilakad sa laman kami, ay hindi kami nakipagbakang ayon sa laman. So, itong theme about apologetics is always
repeated by Paul and the other apostles, ni James, ni Peter, ni Jude, ni St. Paul, no? Not worldly. So, ibig sabihin talaga, if we do apologetics, let us do away with worldly mga ambitions, no? Number one, fame, power. Yan, mga worldly yan eh. Money. Yung money. Hindi dapat tayo sumasama sa apologetics because of worldly na ambitions. For example, gawin mong sideline sa hanap buhay mong apologetics. No, it's not good, no? Pero meron namang limit na in a way you can also earn money from apologetics. For example, me, ang legit na gawain to earn something in apologetics, you write books. Tapos you sell books. That is legit. Pero yung hingi ka ng pera anybody, ipa-plus mo yung GCash mo, you indiscriminately ask donation from everybody without discrimination. For me, I think it's not good. Kasi yung evangelization should be free. Kasi for example, my gift, my wisdom given to me by God, hindi ko naman to binayaran sa Diyos. Wala naman ko sinabi nga, Panginoon, bigyan mo ko ng karunungan. Tapos, I will pay you this much amount. I will give to the church 10,000 pesos. I will buy your wisdom from heaven. Wala naman eh. Kahit kayo, yung natutunan nyo, puro naman libre yan. Lahat ng CFD dito, lahat ng Katoliko, binigyan ng Diyos ng karunungan to defend the faith. Libre yan lahat. So what's the reason why you have to be paid for that teaching, for that teaching of yours? Which comes some wisdom given to you by God, by Jesus Christ. Na libre naman ibinigay sa inyo. Kaya ang reason ni Kristo, because it is free that you have given, free should also give it. Kasi nabigay sa inyo na libre, dapat libre nyo rin ipamigay sa iba. Ngayon, uso na kasi itong charismatic, mula pa ng Pentecostal to, hindi naman to talaga direct from the apostles. Galing sa Pentecostal, hilig dyan mga style nila, mga pamimera na, nakita nyo naman. No, mga tithings, hindi naman ni-record yan ng simbahan. Style ang strategy ng charismatic kasi kasama ang pera. O kung wala yung tithings, maggrupo ba sila sa charismatic? No, I don't think so. Kayo, isipin nyo, magtatatag ba ng mga grupo-grupo din kung di sila nag-umpisa sa protestante, may tithings? isa rin yan sa mga hidden agenda nila eh. Diyan sila yung mga sila Mike Villarde, etc. Kasi isa yan eh. Money is always hot even in the Bible. Yun talagang isang reason why people nagtatag ng kanilang sekta o nagtatag ng kanilang grupo within the church. No, kahit na hindi nila iniwanan ng Katoliko kasi they still have that material purpose in their mind. Pero sabi dito ng Apostol San Pablo, hindi kami nagsisilakad ayon sa laman. Talagang totally itong mga apostol, ito ang natin ang model natin, si Kristo. Namimera ba si Kristo? Kaya mainit ako dyan sa pamimera pag CFD ka eh. Kasi hindi mo makikita ang buhay ni Kristo, sigurado, kahit pare ka pa obispo, kung ginagamit mong apologetics for money. Kasi si Kristo at mga apostol, strictly speaking, wala talagang talata dito na namimera sila with preaching and teaching and evangelizing. Wala talaga, zero talaga. Even their healing, the exorcism, there are many powers that is given by God to the apostles. They did not intend that to gain money back. No? Wala talagang ganyan. Kasi nga, sabi nga ang prinsipyo dito ni St. Paul, ang iba nagsisilakad ayon sa laman, pero kami hindi nagsisilakad ayon sa laman. Sapagkat bagamat kami ay nagsisilakad sa laman, ay hindi kami nagkipagbakang ayon sa laman. Sapagkat ang mga sandata ng aming pagkikilaban ay hindi ukol sa laman, kundi sa harapan ng Diyos ay makapangyarihang gumiba ng mga kuta na siyang gumigiba ng mga maling haka at ng bawat bagay na matayog na magmataas laban sa karunungan ng Diyos at bumumihag sa lahat ng pag-isip sa pagtalima kay Kristo at nangahanda upang magiganti sa lahat ng pagsuway kung maganap ng inyong pagtalima. 2 Corinthians chapter 10, verse 3 to 6, no? 2 Corinto 10, talatang 3 hanggang 6. So makikita natin dito na the motive of St. Paul is really love, no?
Ang pag-ibig talaga, kaya siya naging tagapagtanggol ng simbahang Katoliko. No? Yung isa ng apologist. But a very excellent apologist si Paul. Now, dito sa Galatia, Philippians chapter 1, verse 15 to 16, ito ang sabi ni San Pablo. Philippians chapter 1 verse 15 to 16, Filipos 1:15-16, tunay na ipinangangaral ng iba si Kristo sa kapanaghilian at sa pagtalo. Ayan, makikita mo yan dito sa sitwasyon natin. Meron talagang ganyan, no? Out of envy, out of kapanaghilian, kaya nangangaral, kaya nga nagtatag ng sarili ng apologetics group, siya ang leader, nagtatag na ng ibang sekta. Siya ang founder. Dahil sa pagkagtalo at ng mga iba naman, ito ang tama. Ang iba naman sa mabuting kalooban. Itong mabuting kalooban. Because the right motives, no? Good conscience and the right motives. Ang isa yung gumagawa nito sa pag-ibig. Ito talagang dapat na motive, love. Because we want to save our family, to save our soul, sarili natin at ibang tao, no? Na makaya nating tulungan para maligtas. Palibhas ay nalalaman ako'y nalalagay sa pagsanggalang ng Ebanghelyo. Filipos 1:15-16. So, love is the motive because Christ, our God who is love, is our head of the church. So, nakikita natin sa buhay ni Kristo. Hindi naman necessarily na hindi siya sumisigaw kasi nagkipagbibati siya, nagkipagtuliksaan. Siguro at times din nagagalit si Kristo. But actually, ang importante yung argumento mo. Wala kang ginagawang ad hominem sa kalaban mo. No? Kahit na malakas ang tinig mo. Nanlilisik na yung mata mo kasi si St. Paul, ganun din ang nangyari sa kanya. Dahil sa kalaban niya yung si Bar-Jesus na false prophet in Acts chapter 13. Sumigaw din si San Pablo tapos he cursed even his enemy. Nagipagtuligsaan si San Pablo tapos he even cursed his enemy. No? Acts chapter 13 verse 10. At sinabi, upuspos ng lahat ng karayaan at ng lahat ng kasamaan. Ikaw na anak ng dyablo. Ikaw na kaaway ng lahat ng katwiran. Hindi ka baga titigil ng pagpapasama sa mga daang matuwid ng Panginoon. At ngayon narito nasa iyo ang kamay ng Panginoon. At mabubulag ka. Grabe to, strong words to. Hindi pa natin ito nagawa. Okay? We have no power like the apostles. Kahit mo sabihin natin ito sa kalaban natin na hindi talaga agad-agad sila mabubulag. Wala naman tayong kapangyarihan na bulakin sila. Pero mga apostol, meron. No? So, ganyan ka. Ibig sabihin, anong mensahe dyan, Brother Alvin, sa Gawa 13, ba't ginawa ni Apostol sa Pablo? Is that a sin for an apostle to curse, tapos parusahan pa na mabulag yung kalaban niya na false prophet in Acts 13 verse 10 to 11? No, because they have been given by God the power, no? Parang Diyos na rin sila dito sa lupa nung time nila. Tayo, hindi naman tayo binigyan ng ganyang kapangyarihan. So, walang silbi, no? Sabihin mo sa INC, mabulag ka sana. Pagkatawanan ka lang ng INC, wala ka mang kapangyarihan magkapagbulag sa kahit kanino. So, that is the point of the scriptures. Kaya, yan, we have to study well the teachings of Christ. Unang mismo, ang ating Kristo dito sa Biblia, Matthew, Mark, Luke, and John. Actually, itong Biblia sa New Testament, na order na to in order of priority. So, tulad ng sinabi ko kanina, basahin yung Matthew, Mark, Luke, and John. Tapos, bago pa sa Acts of the Apostles and the Letters of St. Paul, which are highly theological and pastoral, after the four Gospels, lundag tayo sa 7 Catholic letters, Epistola Catholica Sancti, mga apostles, no? Yung Catholic epistles of James, Peter, John, and Jude. Then after that, balik tayo sa Acts of the Apostles and then Letters of St. Paul. Ang huli itong Revelations, Book of Revelations. So, ganyan. That is why we do apologetics because God has commanded us, no? Kung sa gira pa, ang Diyos talaga ang ating commander-in-chief, and we are only fellow soldiers of the apostles. Titus 1:2, mga kasundalo lang tayo ng mga apostol. Tito 1:2. Sa Ephesus 6, dito na last portion na to before we go to our discussion. We must have this
armadura, no? To be a good apologist. Ephesians 6:10 to 20. Ito lang last verse ko for tonight's sharing. Tapos we will discuss what we have discussed na. Episode 6, 10 hanggang 20. Basahin ko muna lahat, no? Isa-isahin ko kasi ipituto ka 7 mga kailangan, 7 sa isang sundalo ng Diyos. Efeso 6, 10 hanggang 20. Sa katapos-tapos ay magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Ibig sabihin, we should always be in a state of grace. Kaya, importante yung sacramental life at prayer life. Mga grace kayo ng buong kagayakan ng Diyos. The whole armor of God upang kayo magsitibay laban sa mga lalang ng diablo. So, actually, itong salitang buong kagayakan, the whole armor of God, para na to sa buong buhay natin, hindi lang sa apologetics na punto na makipag-dialogue tayo sa mga hindi katoliko, mga mag-lecture tayo sa kapwa katoliko, kundi talagang matibay ka sa iyong buhay. Problem comes, magkasakit ka, yung mga problema kapwa mo, you see the evil in the world. So how would you survive to be a good Catholic in spite of these things, of all the evil in the world na nangyari sa buhay mo? O naloko ka ng girlfriend mo, naloko ka ng boyfriend mo, kasama yan. But the problems in their life. So if you have this full armor of God, you can survive any problem, pati na financial problem, wala kang trabaho, need mo ng pera para igastos sa pamilya mo, sa mga anak mo, kasama to eh. Kaya nga hindi mo you cannot solve even your financial problem because you are not with the whole armor of God. May kulang ka. Sapagkat ang ating pagkibaka ay hindi laban sa laman at sa dugo. Dapat this should be in our mind. Hindi daw tao ang kalaban natin, kundi laban sa mga pamunuan, authorities, laban sa mga kapangyarihan, powers, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, mga dominions, mga demons to, devils in the earth, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan, o mga devils, sa mga dakong kahitasan. Dahil dito'y magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo makakatagal sa araw ng masama at kung magawa ang lahat ay magsitibay. Ito na ngayon ang mga kagayakan ng Diyos. Magsitibay nga kayo ng inyong mga baywang ay may bigkis na katotohanan. Ayan. Kaya nga tayo mag-aaral ng pananampalataya. We have to study our faith, no? Kaya we need catechesis. Kaya bumili kayo ng CCC, no? Again, I told you before na merong ang CCC ngayon available is Tagalog sa Luzon. Meron ding English. Originally English talaga. Tapos we have also translated Cebuano, kami ni Brother Mon, my elder brother. So you cannot have that Cebuano anywhere else. Wala ka talaga mabili o makita na Cebuano kundi yung sa amin ni Brother Mon lang. So that is also one help to the CFD that we translated the CCC, Catechism of the Catholic Church, into Bisaya, Cebuano. So, bigkis na katotohanan may sakpat na balutin ng katwiran. So, ito, pangalawa, sakpat sa balutin ng katwiran. Actually, magka-related itong katotohanan at katwiran. Kaya nga, we have to study our faith, no? The truths of the Catholic Church. So, isa na dito, buy as much books as you can, no? Mag-invest naman tayo ng kahit man lang konti, no? Isang Bible. Actually, itong minimum, no? I don't encourage na gagawa ka ng library mo. Kung income naman natin, tamang-tama lang sa pamilya natin, hindi naman tayo dapat mag-abuso na hindi na tayo bibili ng bigas kasi binili na natin ng mga Bible version. At least isang Catholic Bible. Tapos at least isa yung Protestant Bible na King James, yung number one Bible nila. Tapos yung CCC, importante yun. English, pag hindi ka makaintindi masyado ng English, buy also an alternative Cebuano. Or kung Tagaluson ka, Tagalog na CCC. Yun lang muna ang minimum, no? And then, makinig ka, libre naman ngayon sa YouTube, so makinig ka sa YouTube. Then ang pangangaral ng Sabadista, Saksi ni Jehovah. Marami nang debat yan because we are now in the time of social media, no? So, kaya hindi tayo bumili ng libro ng marami, pero we can avail of many learnings from the Catholic Church through social media, sa YouTube, sa Facebook. At ang inyong mga paa ay may panyapak na paghahanda ng Ebanghelyo
ng kapayapaan. Oh. So, with the gospel, no? Living the gospel, ito will give you peace in your life. Actually, if you do not live the gospel, kahit mayaman ka pa, hindi ka mapayapa. Mainitin ka ang ulo mo, marami kang problema, masakitin ka pa kahit mayaman ka. It's not necessary na when you are rich, na peaceful na yung buhay mo. No. May kumpanya ka, malaki ang sakit ng ulo mo, wala kang kapayapaan sa puso mo kasi hindi mo alam, ang sikreto pala dyan, yung ang ebanghelyo. Dapat i-apply mo yung ebanghelyo dyan sa pagiging mayaman mo so that you can have peace. Maraming Katolikong mayaman, hindi alam to. This is basic. Buko dito ay taglayin ninyong kalasag ng pananampalataya, shield of faith. So, yung sabi ko last Tuesday, the other week, yung faith natin should be 100%. No, hindi na 100% ngayon. Pag may problema ka, problema sa buhay, problema sa pag-ibig, ayan, iniwan mo na agad ang faith mo. Parang naging 90% na lang, minus 10% na. Dapat 100 pa rin. No? Kasi yan kalasag ng pananampalataya. O, isa talaga, sort out talaga ang pananampalataya. You should have the shield of faith. If you have less faith, maliit yung kalasag mo, kaya natatamaan ka palagi ng demonyo. Na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng naglingas ng saligi ng masama. So, 100% faith, you cannot be beaten by the devil. No matter how much arrow, na tirahin ka ng arrow ng demonyo, hindi ka talaga makukuha ng demonyo Kasi, malaki at ang kalasag ng yung faith, pananampalataya, 100%. No? Wala kang duda sa mga aral ng Diyos. Na tutulungan ka talaga ng Diyos buong buhay mo. You rely on the providence of God. Kahit mahirap ka na, ipit ka na sa sitwasyon mo, always rely on God and God will help you. At magsikuha din naman kayo ng turbante ng kaligtasan. Always believe in your mind that you will be saved and God will save you from that situation. Oh. So itong kalasag ng turbante ng kaligtasan, hindi ito ibig sabihin na once saved, always saved. Mali yung mga hindi Katoliko, mga Protestante na nagsabi. Ayan, Brother Alvin, Efesos 6:17. Ibig sabihin, ligtas na, dapat isipin mo, ligtas ka na. No. Ang meaning niyan sa Catholic doctrine, na isipin mo that God will always save you no matter whatever the situation. God will always be there to save you. And you also have to cooperate with God's salvation and God's redeeming action in your life. Dapat din kumilos tayo, no? Hindi faith alone, no? Oh. Tapos ito, ang ika-7, no? Ito ang kulang natin kasi kadalasan ng mga Katoliko, karamihan, na magsipanalangin kayo sa Espiritu Santo o lahat ng panalangin at sa daing sa buong panahon at magpuyat sa buong katyagaan at daing napatungkol sa lahat ng mga banal at sa akin upang ako'y pagkalooban ng pananalita sa pagbubuka ng aking bibig upang ipakilala may katapangan ng hiwaga ng Ebanghelyo. Last verse. Na dahil dito'y ako isang sugong natatanikalaan upang sa ganito'y ako'y magsalita ng may katapangan gaya ng narapat na aking salitain. Yung 17 pala, hindi ko nabasa kasi dalawa yun ang kailangan doon sa verse 17 ng Ephesians chapter 6. Turbante ng kaligtasan, shield of faith, at ng tabak ng Espiritu Santo na siyang salita ng Diyos. Kaya, traditions of the church, itong Biblia, no? Ito yun. As a Catholic apologist, dapat din malaman din natin yung actually, master din natin yung CCC, hindi puro Biblia lang. Maraming CFD, mahilig puro Biblia. Kaya every time they share, talata. Tapos wala namang quotation sa CCC. Dapat balance, no? Kasi itong Biblia, written word of God. Tapos may unwritten word of God na hindi nakasulat sa Biblia, yung sa CCC. Yung libro ng Katoliko na iba, mga Lives of the Saints, kasama din yun sa tradition. So, we should have a balance of the Word of God. The whole Word of God is tradition plus Bible. So, 50% Bible, 50% tradition. Puro ka Biblia. Wala kang tradition, wala kang CCC. So, mapurol yung tabak mo, yung espada mo. Ngayon, halimbawa, darating na itong mga traditionalist, mga ultra-traditionalist. Nga tayo dito lahat, wala man tayong alam. Ano bang panaglalaban ng SSPX nila ni RGC, no? Wala tayong alam sa tradisyon, Pero kung nag-aaral ka ng tradisyon, hindi ka na magtatanong noon, Kasi
Halimbawa, nag-aral ka ng about tradition, about the Mass, the history of the Mass, napasama yun sa pag-aaral mo, hindi lang puro Biblia. Pag lalabas na itong mga traditionalist, you can discern agad, ito palang kinalaban nilang misa, ang Nobus Ordo. Ito palang kanilang mga paninindigan. Tapos, pag sawayin nilang Nobus Ordo, alam mo naman pagsagot, alam mo ang history ng misa. Tayo, mga Katoliko, ang dami pa nating hindi alam. Sana dapat, marami na tayong alam sa panahon natin, sa edad natin ngayon, na middle age tayo. Pero salat na salat tayo Kahit na yung misa, history of the Mass, we don't know. Kasi we're not interested actually. Nung bata pa tayo, mga magulang natin, pamilya natin, it's not interested with the sacraments. So we didn't study about where this comes from. Bakit nag-compile tayo, mag-compirma. Ang bautismo natin, bakit kadalasan hindi lubog, kundi wisik lang, mga bata pa. So, kasama sana yan the history of the sacraments. Kasama dapat yan sa traditions of the church. Mga rito natin, mga prayer, the liturgy of the church, classified yun doon sa traditions, capital T. Ito naman is limited lang dito sa scriptures. Itong Old and New Testament na 73 books. No? So, dito na lang, you can open your audio. So, we can discuss. If you have questions, you can ask questions. Are you still there? So, open your audio, Sister Esa, Kadrimon, and John Paulo Cruz, you can open your audio. Brad Kyle, Brad Rico, Brad Ike. Good evening. Okay, sige. Good evening. Sige. Nalak ko may ano lang ko ba, may konti akong concern about Koreans. Korean brand, anong alam mo ba o Korean? So bago lang sila, Brad. Sakot! Ang ipinagbawal, pagkain! Hindi specify lang na karne! Bawal magkain! Ang doktrina ninyo! 18! Bawal kumain ng dugo! Bawal mag-asawa na hindi kapanalig! Doktrina nila! Doktrina ng demonyo na bawal mag-asawa sa Katoliko! Bawal mag-asawa sa Sabanista! Bawal mag-asawa sa born again! Doktrina ng demonyo! John 8:44, ang ama ng kasinungalingan, si Satanas! Si Lucifer! Nadayhayag na ngayon sa gabing ito! Naging sugo ng Antikristo! Time. The cross-examination is over. Time. Please, time. It's already